Hi guys! Magandang gabi sa inyong lahat. Ako po si June. Okay, topic po natin. Number 1, Senator Joel Villanueva, lumipat na ba? Lumipat na ba siya sa paksyon ni Sherwin Gatchalian? Alam nyo, madali lang naman pong malaman ito eh. Dahil ito po kasi ay nagsisirculate na sa social media. Pero madali lang po malaman kung lumipat na ba si Joel Villanueva. Number 2, Erwin Tulfo. Isang tabi muna daw ang Blue Ribbon hearing. Halatang halat. Masyado ka naman nagpapahalata, Erwin Tulfo. Number 3 po, itong si Marcoleta, kinumpirma na tuloy naman ang Blue Ribbon hearing sa Huwebes. Bukas na po yan. Itong Huwebes na to. Bukas na po. So, yan po ang ating mga pag-uusapan. Pero bago tayo mag-umpisa, paki-like po muna ang video ito. At syempre, huwag kalilimutang mag-subscribe. Okay, dito po sa Senado ngayon, naka-break po kasi ang Senado ngayon. Actually, ang last session nila nung June 5, yan yata yung paglipat ni Chis Escudero. Yan po yung nakaraang Biyernes. And then June 6, Sabado, wala na po, break na po ang Senado, no? At ang alam natin, babalik po ang session ng Senado ay sa SONA na ni Bongbong Marcos. At ito, ang schedule po ng SONA ni Bongbong Marcos ay Monday, July 27. Yan na po yung balikan ng Congress sa House of Representatives and the Senate. So hanggang July 27, 2026 naka-break po ang Senado. So paano natin malalaman kung si Joel Villanueva ay lumipat na ba? Ano? Madali lang po 'yan. Dahil atat na atat yung mga maletagang si Soto, si Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, Risa Hontiveros. Kapag po ang presidente kasi ay may kapangyarihan magsagawa ng special session. Opo. Kapag po nagsagawa na ng o kaya naglabas ang pangulo ng special session, yan na po yung signal na ay buo na sila. Mayroon na silang 13. Ibig sabihin lumipat na si Senator Joel Villanueva. Dahil ano pa hihintayin nila? Kailangan na nilang maagaw ang Senate presidency, ang control ng Senate. Ano pa hihintayin nila? Nakaraan nga, madaling-madali na sila. Atat na silang makuha ang Senate. Ngayon, kung lumipat na si Joel Villanueva, wala nang ibang hihintayin. Pabor naman ng presidente, ang Malacanang, sa paksyon ni Wing Gatchalian, magpapalabas agad yan si Bongbong Marcos ng special session. At magsisession agad yung 13 na yan. Ngayon, dahil wala pang special session, ibig sabihin, hindi pa nila nakukumbinsi si Joel Villanueva na lumipat. Or, maaari namang baka hindi si Joel Villanueva, baka iba. Hindi natin alam kung sino talaga. Pero sisiguraduhin ko sa inyo na kapag buo na ang 13 nila, si Bongbong Marcos magsasagawa agad yan ng special session. Hindi na po maghihintay yan. So hanggat walang special session na pinapalabas ang Malacanang, hindi pa po nila nabubuo ang 13. Pero ang tsansa po niya napakalaki. Dahil kahit nga wala kang korupsyon, wala kang maletang tinanggap, pwede kang takutin eh. Gagawan ka lang ng kaso, pwede ka nang maipakulong. Dahil lahat po, kontrolado na ng Malacanang, maliban sa Senado. Kaya itong ombudsman, si Boying Rimulya, napakalaking bagay niyan kay Bongbong Marcos. Dahil marami pong
mga isinampang kaso na ibinasura ngayon ng ombudsman kagaya nung kaso ni Recto. Dahil kontrolado nga niya si Boying, madaling maimpluwensyahan, madaling sumunod. Ayan, basura agad yung mga kaso ng mga kaalyado niya. Kaalyado ni Bongbong Marcos. Kaya napaka-importante niyang blue ribbon. Kaya si Boying talaga ang inupo dyan. At yung mga nagsasampa naman ng mga politiko, mga opisyal ng gobyerno, magsasampa kay Boying Rimulya, hindi naman inaaksyonan. Hindi naman, kumbaga, hindi tinutuluyan. Dahil kaalyado. So, yan po ang problema dito po sa gobyerno ngayon ni Marcos na maladiktadurya na ang pamamalakad. So, hintayin po natin, baka bukas makalawa, magkaroon ng special session, yun na po ang signal. Buo na po ang 13 nila. Hanggat wala pa, hindi pa po lumilipat si Sen Joel Villanueva. At dito naman po kay Erwin Tulfo, ito yung kanyang latest pahayag sa media. Ito, panoorin po ninyo. Santabi muna natin itong blue ribbon na ito ng mga accountability. Pag-usapan ho muna natin, let's join forces. Kayo po sa minority, sumama po kayo sa amin para pag-usapan po natin anytime po paano po tayo makatutulong doon sa mga tinamaan po ng bagya ng lindol, sa mga biktima po. Kailangan po, we have to come up. Billions po ang kailangan. Nakita niyo naman po ang damage, sobra. Kailangan po natin mag-allocate na funds. Kailangan po natin pag-usapan saan po natin kukunin ito. Itong ipantutulong natin pang-repair, sasaayos ng mga lugar na tinamaan po ng lindol. Okay. Ginamit mo pa yung lindol para mapagtakpan yung mga maleta mo. 8 maleta ang tinanggap mo. Ayon yan sa, ayon sa mga Marines. Yung pong pagtulong sa ganitong mga sakuna, mayroon po tayong nakahanda dyan. Nakahanda po ang gobyerno dyan. May pondo po ang DSWD. Ang DSWD talaga ang tumutugon dyan. Pero, bakit? Wala na bang pondo ang DSWD? Alam nyo ba kung magkano ngayon ang pondo ng DSWD? Ito po, 264.45 billion. Anong petsa pa lang ngayon? Kalahati pa lang tayo ng taon. Naubos na ba yan? Sa aking tansya, kung kukurakutin nila yan, baka ang makurakot nila dyan, 100 billion. So, ilan na lang, magkano na lang ang pera ng DSWD? Baka 164 billion na. May mga ginastos pa nakaraan, namigay pa sa mga driver nung may oil crisis, di ba? So, mayroong pondo, Erwin Tulfo. Kung hindi nyo lang nanakawin, nandyan yung pondo. Hindi mo kailangan maghagilap ng pondo. May pondo eh. May pera po ang Pilipinas eh. Ilang trillion? 6.7 trillion ang Pilipinas. Tapos may mga nasalanta sa lindol. Hindi mo matulungan, namumroblema ka sa pondo. Napaka-imposible. Sa mga sa administrasyon, sa gobyernong hindi korap, hindi yan po problemahin. May inilaan po na budget para dyan, para tugunan ang mga sakunan na yan. Pero kung kukurakutin, talagang mamumroblema kayo. Pero ano ba talaga ang problema ni Erwin Tulfo? Yung pagkakasangkot niya sa flood control. Yung mga ninakaw niya. Nakikita mo sa mukha niya tuliro problemado Yun talaga ang problema niya. Kung papaano niya mapapahinto ang hearing ni Marcoleta bukas. Bukas na po. Kaya ang solusyon nila dyan, maagaw nila yung control ng Senado. Maagaw nila yung Senate presidency at lahat ng mga committee mapunta sa kanila. Doon,
sigurado tigil muna ang hearing. Kagaya ng ginawa ni Lacson. Kasi dito naman sa hearing bukas ni Marcoleta, mayroon po tayong nabalitaan kahapon. Ayan, breaking news, Sen Marcoleta kinumpirmang sa Huwebes ang susunod na legitimate Blue Ribbon Committee hearing. Alam nyo, kapag natuloy ito, dahil syempre haharangin na naman ng Malacanang yan nung nakaraan, pinadala niya si DILG John Vic Rimulya, nagkaroon pa ng parang mala sci-fi movie si di ba? Si Robin saka si John Vic ngayon po ila-lockdown daw. Ila-lockdown ang Senate para pigilan. So talagang pinipigilan. So talagang wala tayong makukuhang hustisya dito sa Bongbong Marcos administration. Lahat po talaga gagawin para mapigilan. Pero sa ngayon, ang alam ko, ipaglalaban ito ni Cayetano at ni Marcoleta na matuloy itong hearing. Sana hindi gumibap, sana hindi mapagod itong si Cayetano. Ang hirap din po ng laban ngayon ni Cayetano. Parang isinusugal niya na, binubuwis niya na yung kanyang kalayaan. Pwede rin siya kasing ipakulong. Kahit anong ikakaso, basta mapakulong lang. So, hangang-hanga ako dito kay Cayetano. Pero ano ba ang dapat nating abangan kapag natuloy itong hearing bukas? Alam nyo po, nung nakaraan, ang akusasyon ng mga Marines ay yung mga congressman na nakalista lang. Ito, tumanggap ito. Asan na ba yung listahan? May nandun kasi sa isang cellphone ko yung listahan. 'Di ba? Maraming mga congressman 'yan. Ang sabi ni Senator Marcoleta, i-detalye, no? Halimbawa si Abante, Joel Chua, Gerbil Luistro. Isa-isa paano ninyo nasabi na sila ay tumanggap ng pera sa halimbawa galing sa flood control. So, i-detalye po yan ng mga Marines ni Attorney Baligod. At pag kinuwento nila, kumpleto. At individual o isa-isa kung paano nila sasabihin na si Abante tumanggap ng pera o maleta o paper bag man yan. So, ikukwento nila at gagawan nila ng affidavit. Yun po ang aantayin natin. Yung aabangan natin sa hearing ni Marcoleta. At may may mga naririnig pa tayo na baka dumating yung mga chicks ng mga tulpo. Kasi bawal din po yan, no? Isa kang public official tapos masasangkot ka sa human trafficking. Sabi nga ni Attorney Baligod, yan po ay pwede kang makulong dyan ng from 15 years to 18 years yata. Opo, ang tindi pala ng kaso na yan. So, baka dumating yung mga ilang babae, mga chicks ng dalawang magkapatid na ito. At ano pa ba aabangan natin doon? Yung ibang mga senators, yung sigurong yung hindi dumating nung nakaraan, baka dumating at baka mas maganda yung kanilang mga pagtatanong. Sa totoo lang po, okay naman ako kay Marcoleta. Pag nagtanong si Marcoleta, Tagalog, maiintindihan talaga ng mga Pinoy. At binabagalan niya, sinasadya niyang bagalan magsalita para mas maintindihan ng mga kagaya natin mga pangkaraniwang tao lang. Pero mayroon lang akong isang comment kay Sen Marcoleta. Hindi niya gaanong nililinaw yung halimbawa po nung
pag-deliver kay Senator Soto, dapat mas detalyado yung kanyang pagtatanong. Halimbawa, umpisahan na yung unang dumating ay yung security ni Saldico. Nauna silang dumating, yung grupo nila. Dapat tanungin niya na anong oras kayo dumating, ilan kayo, at anong oras dumating sila Saldico at kasama sila Mark Tiksay, at sinong unang pumasok sa building. Dapat lahat po yun tinatanong ni Marcoleta. Kumbaga, bubususiin mo na lahat para mas detalyado, mas kapani-paniwala. Kahit maliliit na detalye. Yun po yun sa akin. Kasi ganun po yung tanungan dati. Yung mga Blue Ribbon hearing dati. Ganun po yung mga tanungan. Nung mga, kaya lang nga, mabagal. No? Matagal. Matagal po yung magiging pagdinig. Pero mas detalyado. Yun ang mas maganda. Kaya nga lang mabagal. Baka mainip kayo. At mag-skip kayo o kaya umalis kayo. Kasi sobrang detalyado. Pero yun po ang pinakamaganda. At hindi ka magkakamali doon. Kapag may i-deny yung kabila, halimbawa si Erwin Tulfo may i-deny, sa sobrang detalyado ng mga pagtatanong, makikita yung inconsistency ng mga nagdi-deny. So, yan lang po yung sa akin. At ito naman si Lacson, atat na rin, na makuha niya yung nila, yung Senate presidency, at makontrol nila ang Senado. Ako naniniwala itong si Ping Lacson, maraming maleta po ito. Kasi hindi lang naman si Bongbong Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez ang kanyang pinagtatakpan, pinagtatanggol. Lahat na po ng mga nagnakaw sa flood control, lahat po yan talagang dinamay na niya, ipinagtatanggol na niya. Maliban lang siguro kung may senyas ng Malacanang ni Bongbong Marcos na ito ilaglag mo. Ito wag mo na ipagtanggol. Maliban lang sa ganon. Kasi kung ikaw ay tumanggap na ng mga maleta at nung kayo nakaupo, ikaw nakaupo bilang Blue Ribbon Chairman, nagawa mo silang pagtakpan dahil tinigil mo nga ang investigasyon eh. E di kampante yung mga nagbigay sa'yo ng maleta. Dahil nawala sa kanila ang Senate presidency, napunta sa paksyon ni Cayetano. Problemado talaga si Ping Lacson. Baka singilin siya. O ano na? Baka kunin sa kanya maleta. Teka parang hindi mo na kami maipagtanggol. Paano yan? Paano yung bayad namin? Diba? Parang ganun yung kaya tuliro rin si Lacson kung ano gagawin niya. At ayan, panay ang propaganda sa Facebook. At yun talaga ang tanging paraan nila, makuha nila ang Senate presidency. Yun talaga. At pag nakuha nila yon, yung mga magnanakaw na yan, makakahinga ng maluwag. Sigurado yan. At magyayabang. Si Tulfo, hindi pa nga nakapwesto bilang chairman ng Blue Ribbon. Ang yabang na. Di ba? So, yan po ang abangan natin bukas. Kung matutuloy itong hearing ng Blue Ribbon Committee sa ilalim ng pamumuno ni Sen Marcoleta. Alright, maraming salamat. See you next time. Bye-bye.